Hello, mayong buntag, ang tiya si Silan. Kumusta mo? Happy Easter. Happy Easter Sunday. Unaan pa yun. So, say correct. Happy Easter or Happy Easter Sunday. Happy Easter. So, gampiya si Silan, once again, mayong buntag sa tanan o hinatwa ka na anamo sa malipayon na karon tungod kay atong Ginoo selebrasyon sa pagkabanhaw sa atong buhay ni Dios. So salamat ining adlaw. Murag ubay-ubay taron, murag kulang atong bangko. So kinahanglan na pud ta og bangko ani. So praise the Lord ining tanan o napunta na malipayon gyud ang tanan karon. No? Pagdilihan kita na ini sugendaw jangha. Gendaw selebrasyon dito buat mo dyan sa diwata, no? Pagkamatay si Kristo, tungod alang sa atong kasalanan, pero wala siya nagpabilin sa lugnanan, kundi nabanaw siya sa ikatulog adlaw. So, ang appropriate nga verse karon na makita din sa 1 Corinthians chapter 15, verses 55 to 57. Matod pa diri, on death, where is the sting of grave? Where is the victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Okay. Another version, death is swallowed up in victory. Death, where is your sting? Hades, where is your victory? Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa Cebuano, atong basahon, dipildi na ang kamatayon o wala na'y gahom. Ang kamatayon may gahom lang kanato kung tungod sa sala. O may gahom ang sala tungod kay may kasubuan apan ang sala apan salamat sa Dios tungod kay pinagi sa atong Ginoong Hesukristo niatagan niya kita o kadaugan ni anang mga butana. So may God bless the reading of His Word. Ang Diyos magpanalangin sa atong kasing-kasing pinagi sa pagbasa sa iyang pulong. Mga igsoon, ato may nunduman nga kinunyagi yung mga adlaw, atong Biyernes, mauto ang inyo nila nga gisilibrar sa mga Kristohanon, ang gitawag nga Biyernes Santo. No? Katong the whole week, gikan sa Monday up to hanggang karon, manay Simana Santa, ingon sila, no? Or Holy Week. So, the highlights din ang katong Biyernes, no? Dito yun ang culmination sa pagkamatay ni Kristo, niya gilubong siya. So pagka Saturday, na siya entire sa sulod sa lugnanan, pero wala siya nagpabilin sa lugnanan, kundi sa ikatulog adlaw nga butang karong adlaw, karong panahon na ikatulog adlaw nabanhaw si Kristo. So mo ni kita nato sa picture na si Kristo nabanhaw. So dunay mga implications nini mga kaigsunan. O kumana na si Kristo panghimatuod na nabanhaw siya, nagpakita siya sa mga 12 ka mga apostolis. Nagpakita siya sa 70 ka mga tao as iyang mga followers. Nagpakita siya sa daghan, thousands of people. Libo-libo ka mga tao, nagpakita siya panghimatuod nga siya nabanhaw. Dihay usa ka tao, usa ka disciple niya, nadigid mo too sa diyang giistoryahan siya. Ngayon siya, dili mo too nga si Kristo nabanhaw. Kinahanglan makita sa nako o sa ako mo too to see is to believe. Siguro ang mga tao nga kanang to see is to believe, murag hingliwat siguro ni Thomas.
no, si Thomas. So ayun siya, mutuo lang ko kung makakita ko sa iyang samad o sayang kamot na si Kristo na agyod. So nagpakita si Kristo nato kang Thomas o dito nakita ni Thomas na si Kristo tinuod yun ang samad, ang ulat sa samad, then sayang kamot, then luhod siya o misimba nato kang Kristo. Dayon, kumana na, nining 1 Corinthians chapter 15, 55 up to 57, mo ni ang atong basihan sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. The theme of 1 Corinthians chapter 15, 55 to 57 is the triumph of Christ over death and sin, resulting in victory for Christ, for believers. So mga igsoon, kining atong pagatukion karon nagabasi din sa 1 Corinthians chapter 15, o niya mo kini ang basihan sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagmadaugon siya, no? Ni madagyanin, no? Nang madaugon siya sa kamatayon o sa sala, no? O tungod ini ang implikasyon ini kitang mga magtotoo mapiltahan ta sa gitawag nato kadaugan, no? Dili negative o dili positive. Nagmadaugon si Kristo, na-overcome niya ang kamatayon, na-overcome niya ang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Kung mutuo ta ni Kristo, mo-overcome sad nato. So mo ni ang implications na mahitabo kung kita mutuo diha kang Ginoong Kristo. So mo ni ang atong pagatukigon karon. Magampo sa makadiyot, Ginoong Dios, ang ito giya kanimo ang imong pulong karon. Hinaot pang Ginoo nga kini adunay luna kini sa kasing-kasing sa imong katawhan. Aron kami magkinabuhi nga uyon o kahimutan nimo Ginoo. So salamat sa opportunity nga imong gihatag kanamo karon. O hatagi panahon o luna kini mga pagtulunan diha sa kasing-kasing sa imong katawhan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, mga igsoon. Adunay tulo ka mga punto na din atong pagatukion karon, no? Nga makita nato diha sa 1 Corinthians chapter 15, 55 to 57. Ang una din is death is defeated. Ang kamatayon, napildi ang kamatayon. Mao gani ito gayon dito nga death is swallowed up with victory, no? So ang kamatayon nga natabunan ang kamatayon ngadto sa kadaugan. Ngadto man kanuman tungod kay namatay man tuod si Kristo pagkaman nabanhaw siya sa ikatulog adlaw. Akong ma-imagine mga igsoon, sa panahon nga si Kristo namatay siya, ang katong mga taong yaga-yagaon, katong panahon, katong mga sundalo, katong nagpatay kaniya o katong naglutos kaniya, sa panahon nga siya nagantos, kertig yung katawan nila. Mao na Dios, mao na Dios ninyo, mga Christian, mao na inyong Dios, namatay man lagi, no? Mao na inyong Dios, namatay man lagi na siya, oh. So, kerting grabe ang pagyagayag sa mga tao, sa mga kalaban o kontra sa mga Kristohanon. So, namatay si Kristo, tinuod man namatay. Pero, mato pa diri, kini nga versikulo, these verses boldly proclaim that Jesus, that death has lost its power and sting. No? Ang kamatayon, mga igsoon, na ang katong kamatayon na di na-encounter, na-experience ni Jesus Christ, mato pa diri, mo og ang iyang gahom, og ang iyang sting, lala. No? Lala. O ang venom, o ang lala sa gahom, no? Sa kamatayon, nawala ko. Nawala. So the question, where, O death, or is your victory? Ikaw ang kamatayon, asa na ka? Nawala na ang kamatayon. O matod pa diri, asa na ang kadaugan sa kamatayon? Kaya nawala man, no? Nabanhaw man si Kristo. So, matod pa diri, i-highlight mga kaigsunan, ang pagkabanhaw ni Kristo, mao kining nahimong powerless ang kamatayon.
tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. Naon sa may tabo sa mga Kristohanon, kita na nagtuo kang Kristo, tungod kay gidaog man ang kamatayon. Kung mutuo ta kang Kristo, mausap ang mahitabo sa atong kinabuhi. Ang kalainan ng mga igsoon, siguro, si Kristo sa diya-diya, tulok adlaw, nabanhaw siya. Kita, nagatuo ta kang Kristo, dili po ino mabanhaw kadayon, kundili, no? Moabot ang panahon, mabanhaw kita, kung pagkauban kita sa Ginoo hangtod sa hangtod. So mag-resurrect ka, no? Dili na tinungod ka ng iyong nga, human ka namatay, pagkaman, wala na, no? Na kay eternity, na kay kinabuhi nga walay katapusan. So, ang kapital sa mga Kristohanon is resurrection, ang pagkabanhaw. Kaya kung si Kristo wala na banhaw, useless ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Walay kapuslanan ang atong pangalagad sa Ginoo kung wala na banhaw si Kristo. So, niya ito higayon na perting lipaya sa mga kalaban, apan sa diyan na si Kristo na banhaw, perting po nilang tago. Tago kung sila kinabanhaw si Kristo. Hadlok na sila dakpon, hadlok na sila na i-condemn, hadlok na sila kanadaang panisan sila o silutan sila. So, makita nimo ang tao, bisan usa siya ka kanang dautan, moabot ang punto nga siya mahadlok. So, puli-puli, no? Ang gatong pagkamatay ni Kristo, ang nag-uol ang mga Kristohanon. Apan karon sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw man si Kristo, nalipay ang mga Kristohanon, ug nag-uol na po ang mga kalaban. So, kumusta? Ang implikasyon ni mga kaisunan, kung nangatak ang Kristo, katong mga problema, no, giuban na to ni Kristo, gipakamatyan na ni Kristo. Kung sa imong gihambing karon na problema, sama sa sakit, sa problema sa kinabuhi, problema sa pamilya, problema sa mga anak, problema sa bana, problema sa asawa, igsoon, wala na, gipakamatyan na ni Kristo. Ang implikasyon niya na, malipay ka. O ang atong pag-adto sa simbahan, morning itawag nato na celebration. So, malipay ka, no? Ang kalipay atong masinati kung naata kang Kristo. Igsoon, may mga sila nga istorya na po gamay kahit tungod sa kining gitawag nato kinibang klase sa pagsimba. Unsa daw ang klase nga pagsimba ni nato? Solim ba? Unsa ito pasabot sa solim? Hilom kayo. Gawa sa ato ang kita mahilom kay bata pa na. No? May pakusgan nato ang ato may tupon ang atong sound. Okay, so ang uman, matut pa, maninman na sila, solin kayo, wagay banha. Wagay, di na sila mutubot nga na ibanha, na iliyok-liyok. Kung dili, huli kayo kong minahon. O kanina, balaan di kayo. Pero ang Kristohanon, dapat sa biblical, sa Bible, kita sa Bible, it is a celebration. Magsilibra na. Kung magsilibra ta, napasabot nga, mo pahiyong ka, mo patawa ka, manganta ta, o mag-dive ta sa tunggoy nga Diyos. Nga naman, tungod kay mao kini ang adlaw nga labanhaw si Kristo. Gikan sa kasakit ngadto sa kalipay. So kini adlaw sa kalipay. So, mao ni ang implication mga kaigsunan. Ngano nga kita mosimba og Domingo. Wala ta nagsubo, wala ta naghilat, wala na. It is a celebration. Una nga itong advocate na ito, advocacy natin, ino na ito, nga ang pastor, dapat happy pastor. Dapat ang pastor na matatubang sa inyo, happy siya. Happy pastor, and then handling a church or serving a celebrative congregation. Ano na yung celebrative congregation? Ang celebrative congregation, ano na ang malipayon na congregation. So, mo ngay dapat real picture sa usapan Kristohanon sumalak ba sa Bible. Kaya si Kristo, nag-resurrect man, nabanhaw man. Naunsa ning adlaw sa Domingo, ang adlaw sa Domingo, mao din ang adlaw sa pagselebrar sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili Sabado. Hello? Ha? Mao din ang atong debate. May sila mo simba mo Sabado. Unya pa kuman si Kristo tunga sa ilalom sa yuta.
Muna lang pinilosofi. Actually, tinuod ng po. Kung tanaw ninyo, manimba sila sa Sabado, unang magsimba sa Sabado, wala ilipay. Dili sila malipayon. Kaya nga naman, ang ilang ginuunto sa ilalong sa yuta. Muna nga, nagsubo sila. Apan ang mga Domingista, nagsimba Domingo, more on celebration. Nag-gets ka ninyo? Ang Sabadista, muna nga, Sabat or kanang subo. Nagsubo sila. Kaya nga naman, patay lang Ginoo eh. Patay lang Ginoo. Sa panahon, nagsimba sila, sa panahon, nga ang ilang Ginoo, tuwa sa ilalo, sa yuta. Pero ang Domingista, nag-celebrar tungkol kay panahon nga nabanhaw si Kristo. Tinuod dili. May tibag. Hello. So, ang kamatayon, nabugtog na. Na-overcome na ang kamatayon. Mga igsoon. Mao ni ang usa ka punto na makita nato diya sa 1 Corinthians chapter 15. Ikaduha, mga igsoon. Sin is the source of its power. Tungod sa sala, mao ni ang source kanang dunay kamatayon, it is because of sin. Tungod sa sala, adunay kamatayon. Unya, pasadihan na nabanhaw si Kristo, nawala ang power sa sala, nawala ang power sa kamatayon. No? So mo nang yung sin is the source of death's power. Okay, the sting of death is sin. Ang lala sa kamatayon, mo na ang sala. No? Then pagkaman, sin is what gives death its power. Ang sala ay naghatag o gahom ngadto sa kamatayon. O pagkawan, but through Jesus Christ, pinagin sa pagsakripisyo ni Kristo o sa iyang pagkabanhaw, dito gikan sa lubnganan, ang sala, the sin is broken. Ang the dominion of sin is broken. Tungod kay nabanhaw man si Kristo, then ang sala karon nabuntog o nabungkag. Suwa na gahom ang sala. Mao na ayon sa mga Kristiyano, ang sala is nabungkag. Wala na gahom si Kristo. Now, may itong magmagistro paggamay sa kaluwasan. Ang kaluwasan, asa man ka naluwas? No? Ang atong kaluwas is progressive. Matod pa. Progressive. No? Matod pa nito, we are saved from the bondage of sin. Okay? Saved. Ang saved niya is kanana ang past tense. Humana. We are saved from the bondage of sin. So, mga past tense. Kaya ang present tense niya is we are being saved from the power of sin. We are being saved from the power of sin. Sato pa, ikaw karon doon na kay choice, mubuhat ka sala o dili, doon na kay choice. Makapili ka. So mo na ang tao, bisan siya nag-alagad sa Ginoo, pwede siya makasala because kitagaan siya choice. Pagpili, makapili siya. Now, asa ka naluwas ka, gikan sa gahom sa sala from the bondage of sin. No? Kining bondage by the way, kanabang hikot. No? Hikot. Gapos sa sala. Kaya pagkaman, kanang power of sin, every now and then, makita nimo ang sala, gauban-uban nimo, naarna nimo ang sala. So, ang power, kung naa ka sa Kristo, you are being saved from the power of sin. So, muna kung nagalagad ka sa Ginoo. Then, pagkaman, ang future is, we are saved from the presence of sin. Ang present karon, makita nimo ang sala, napang sala sa imo. Pero sa future, sa diha na wala na kay makita nga sala. So you are now saved
from the presence of sin. Wala na isala. No? Kano saan na mahitabo? Mahitabo na mga igsoon sa diyang tuan at kauban sa Ginoo. Katong lugisaan sa Ginoo nga that where I am, there you may be also. Kung asa kung atua mo. So dito sa presensya sa Dios, dito sa lugar nga di saad sa Dios kanato, wa na isala dito. So the three tenses of salvation, we are saved from the bondage of sin, and then we are saved from the power of sin, and then ikatulo, we are saved from the presence of sin. Ayun yung kalintihan, basic na sa ato ng mga Kristiyano. So, inabihan yung mga igsoon, ang sala mao na ang source sa kamatayon tungod sa sala na dunay gihatag ang kamatayon, o mao na hinungdan nga dunay power tungod sa sala. Now, if we are in Christ, adunay kagawasan sama sa gi-share na ko kaniadto na tumiyaging Domingo nga ang kadaugan na kang Kristo. Ang victory kadaugan sa atong kinabuhi naalang diha kang Kristo. Kung naa ka kang Kristo, nagpasabot nga ikaw nagmadaugod ka. So di ka makasala kay nga naman naaman ka kang Kristo. So Maison, mo ni ang dapat nato nga hinumduman, no? Nga naman, kung sa may basis ani nga saved ka, we are saved from the bondage of sin, and then we are being saved from the power of sin, and then we are saved from the presence of sin. It is because Jesus Christ has sacrificed for us. Nagsakripisyo si Kristo. Through Jesus Christ, nagsacrifice siya, and then He also resurrected from the grave. So, very strong ang ato ang pinindihuna-huna or basihan, source sa ato ang faith, sa atong pagtulya sa Ginoo. Ikatulo, victory through Christ, natay kadaugan. Now, the ultimate victory over death and sin is achieved through Jesus Christ. Ang ultimatum, na gitawag nato kadaugan sa kamatayon, na makuha diha kang Ginoo Hesus Kristo, no? Na kang Kristo lang. Na makita sa verse 57. Ang kining na versikulo, this verse ends with a resounding declaration of thanking God, of thanks to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Na-confirm diya sa verse 7. Nga di ay kitagaan kadaugan, so we need to thank Him. Pasalamatan na to ang Diyos tungod kay siya'y naghatag o gahom o siya naghatag o kadaugan sa ato ang kinabuhi. So, mangutana ka, nga naman ang mga Kristohanon makasalaan. Okay, remember this. Muni ang atong stress, concern, every now and then, sa atong pag-maintain, sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo, usay makasalata. Kulang ka, no? Kulang ka sa pagpupot sa kadaugan diya kang Kristo. Sama sa usa ka bata, ingon nga, muingon ang bata na sila sa daghang mga tao. Kanya siyempre, kung gamay mong bata, no, kinahanglan gulitan niyo muna para di mo wala. No? Asa gusto dapit katutuan, i-announce nga na bata, di rin nawala. Nawala na. Dito sa kan, kato sa San Miguel, sa gym, i-announce ito kay na bata, di rin nawala. So, doon na istorya, nga na sila sa mall, no, daghan kayo mga tao, kunya pagawan, ingon ang inahan, ako'y gunit nimo dahil, ako'y gunit nimo. Ang bata, dili mo subok kagunitan. Kinalan siya, ako rin mo gunit nimo. Man, ako rin mo gunit nimo. So, okay. Sa lang pagsalisuloy, nalingaw ang bata, nakakita ko mga colorful kayo na mga makita dito sa mall. So, wala siya kagunit kay mama. O kang yung mama po, nalingaw po, na nakita niya. So, meaning, natuhian. So, sa ilang pagsuloy-suloy na tingala, sa anginahan, wag naman gagulit ang bata. O ang bata ko, nalingaw po, magtanaw-tanaw sa mga butang na nindot kay tanaw. So, sa inyo tabo, nawala ang bata. Na-stress ang inahan, nakangita,
asa man siya. Kung sa mall, asa man ka. Kuwanto ka sa katong management para mo-announce ka, asa na ang bata, lisod ka na, limon. So, nagulang na niyan. Ang bata po, kanukayan, nalipay pa siya, pero kanukayan, hilak na, nangita na. So, sama na gyapon mga kapatid sa usa ka Kristiyano, no? Gitagaan tag victory, gitagaan ta o kanang assurance, pero kay gibuhian man gud nato ang assurance. Gitagaan ta kadaugan sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, pero gibuhian nato ang Dios. So unsay nitabo? Na-stress ka, nagproblema ka. Ang inahan na problema, pero don't you think nga ang Ginoo maproblema sa imong pagbuhala ka. Ang buka, kung maproblema ba ang Diyos? Kung sa bagay, katong istorya dito nga adunay 100 sheep, o niya pagkawan nawala ang isa, hinggawas ang shepherd para dipangita ang usa ka sheep na nawala. Munana siguro ang gugma sa atong Ginoo. So mga igsoon, mga pagpadiri, kinahanglan ialaw na to ang Diyos mo imugunit na to. Dili kita imugunit. Okay? Sa atong pagpangalaton sa Ginoo, dili na to saligan ang atong kaalam. Do not lean unto your own understanding, but trust God. No? Kinahanglan saligan nimo ang Diyos. So, alaw nimo ang Diyos mo imugunit nimo. Kaya bisag unsaon nimo kwan, kung gialaw nimo ang Diyos magunit mo, di giyo ka mahulog sa kadautan. Kung ang imong inahan mo ay magunit nimo, di gina siya masidyak, di na siya masipak, kaya may bawaan na niya nga nawala na niya na. Pero kung ikaw ang mugunit sa imong inahan, ikaw ang mugunit sa Diyos, maabot ang panahon, maligaw ka ninyong kalibutan, mabuhian nimo ang Diyos. Mauna nga kinahanglan ang Diyos may mugunit tato. Hello? Okay ba? Ha? Ayaw saligi ang imong kaugalingon, di na to saligan atong kaugalingon kaya nga naman. Dili na to maangkon ang kadaugan sa atong kinabuhi. Because victory is only in Christ. Because victory is only in Christ, then kinahanglan mag-trust ka sa Ginoo mo, kinahanglan musalig ka sa Ginoo, and allow God to nato nga mugunit nimo, siya ang mugunit sa iyo, siya magmando, siya ang captain sa imong kinabuhi. So ingana mga kaisunan. So this verse ends with a resounding declaration of thanks to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So tungod nini nakuha nato ang kadaugan niya sa Ginoo, then dili nato kalimtan ang pagpasalamat. So salamat sa Ginoo nga karon kita naan ang nalagad kaniya tungod sa pagkabanhaw ni Kristo. And then human siya nabanhaw after pila kadlaw 10 days ngadto sa langit. O karon si Kristo tuwa sa langit kauban dito o naghulak nato. Pero God is powerful. Ang Diyos isang tod moingon ka physically tuwa sa taas o sa langit, pero naas siya. Ang istorya, ang presensya sa Diyos, ang iyang tiil na dinhi sa yuta, o kung ang iyang kamot o iyang physical, tuwa dito sa langit. So siya po yung nagdomina sa entero universe. So, salamat nining tanan o ginawa pang tangang Diyos, nining adlaw, nining urasa, malipay ka tungod kay si Kristo nabanhaw. Nabanhaw ba si Kristo sa imong kinabuhi karon? Kung wala nabanhaw si Kristo, mo na patulog ka, luya ka, di ka matug simbahan, panahon sa praise and worship, wala ka, di ka kebalo ka mukanta, di ka mukanta, di ka kebalo ka muampo, di ka muampo, wala kay gana. Kana, nagpasabot, nakulang ka o energy sa pagpangalaga sa Ginoo. So sa atong ikinahanglan, kadaugan, adlaw-adlaw nga kadaugan nga kang Kristo. O sa ikasihan, ang pagkabanhaw ni Kristo. Amo ka. Ginong Diyos, salamat sa iyong puno among napamalandungan Diyos. At agig lunag kini Ginoo diya sa kasing-kasing sa iyong makatawan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.